Napakaganda nung reflective ink natin mga katatak. Yo, what's up mga katatak? Magandang araw at welcome sa second episode ng Put That Ink. Ngayong araw mga katatak, magtatatak tayo ng reflective ink mga katatak, no? So papakita ko sa inyo kung paano magtatak ng reflective ink gamit ang silk screen. So ito yung design na gagamitin natin. Ito yung binibenta nating screen frame with your design. So kung may design kayo mga katatak na gustong ipalagay sa screen, message lang kami mga katatak. So unang step is i-set up ko lang to mga katatak. I-set up ko para masentro ko siya dito sa ating printing table. Okay mga katatak, so na-secure na natin yung ating frame dito sa ating printing table. Ayan, higpitan ko pa siya. Okay na yung frame natin mga katatak. So gagamit tayo ng shirt natin. Ito yung cut and sew shirt namin dito sa Print Mechanics. So black shirt. Siyempre reflective yung gagamitin natin na ink. Importante na black yung gamitin natin para mas makita, mas lumabas yung effect ng ating reflective ink mga katatak. So front print ang gagawin natin mga katatak. So yan, testing na natin. Gagamit tayo ng JJ Virgo SG. So nagmixture ako ng super white at wet look, tapos nilagyan ko ng pigment na black para makapag-produce ako ng gray na color mga katatak. So gray yung base na gagawin natin para dito sa ating reflective ink. Okay mga katatak, so simulan na natin. Lalagyan ko na ng enough na pintura, enough na ink para sa project natin ngayon. Unang hagod natin, flat lang. Flat natin, kakalat natin yung pintura. Tapos, pass. Alright. Next coat, second coating natin mga katatak. So madalas mga katatak, nagse-second coat talaga kami kasi mas maganda yung output pag nag-second coat tayo. Yan na. Second coating. Second coat natin mga katatak. Alright. So, ito na tayo sa ating pangatlong coating. Yan. Third coating mga katatak. Alright, pa-flood natin siya, pa-flood. So, ito na yung third coat natin mga katatak. Papatiin lang ulit natin to, saka natin papatungan ng reflective ink mga katatak. Okay mga katatak, so habang pinapatiyo ko yung screens natin kasi hinugasan ko siya, ipe-prepare ko na yung ating reflective ink mga katatak. So gagamit ako ng extender base ni JJ Virgo birang top coat sa pintura natin. Okay, so ito yung lagayan na gagamitin natin kasi magtitimpla lang ako mga katatak ng 1/4 ng pintura. So ito ay 50 grams, okay? So 50 grams yung lagayan natin. Lalagyan ko siya ng 1/4. So paplasan ko siya ng hanggang 300 grams mga katatak. Extender base. So, papabutin ko siya hanggang 300 grams. Isang guhit pa. Ayan, tingnan niya natin. Okay, may 250 grams na tayo mga katatak na extender base. So, takpan na muna natin siya.
Okay mga katatak, so after nating malagyan ng 1/4 na extender base, lalagyan natin ng 80 to 100 grams ng reflective powder. Opya! Sobra. Tumapo ng konti. So, i-mix lang natin siya hanggang maging even. Yan, mix lang natin. Tingin ko pantay na siya. So, ayan o. Clear siya tapos naging gray mga katatak. Okay mga katatak. So, naka-align na tayo. Let me check. Okay. Banat na to. Siyempre, maglalagay lang din tayo enough para sa project natin for today. Alam nyo mga katatak, yung reflective ink natin, medyo pricey siya. Pero dahil handa namang magbayad yung mga client natin, no problem. Saka silk screen. Tandaan nyo, sobrang quality ng silk screen kumpara sa ibang process ng pag-print ng t-shirt. Okay, so ito, ihagod natin siya. Gaya ng ibang process natin, ipa-flood lang natin siya. Saka natin ihahagod mga katatak. So yan, flood control. Kailangan control natin yung flood. Ayan, agad na natin. Parang okay yan. Nga pala mga katatak, 100 mesh yung gamit ko para mas pumasok yung ink natin. So yan siya, parang okay. Okay, papatiwin natin siya. Okay mga katatak, so ito, second coating na tayo ng ating reflective ink. Ngayon, nag-drip na yung ink natin. Pasok yung alignment. Ngayon, flood mga katatak. Tapos, hagod. So, second coat tayo mga katatak. Ngayon, papatiin ulit natin. Walang halong pigment. Walang halong pigment yan. Hindi na, this is it. Last coat natin, syempre. Yan. Okay, sa mga naghahanap ng silk screen na reflective, message nyo kami mga katatak. So okay na to, papatiwin na lang siya. Pero ito, nag-bleed ako ng konti oh. Nag-bleed ako dito mga katatak kasi yung ano natin, hindi pala bagay yung kahoy dito sa setup natin ng ng rotary. Okay, hugasan ko na muna siya, saka natin patiwin mga katatak. Katatak, nakikita ko na, nagre-reflect talaga siya mga katatak. Wala pa tayong ginagamit na ilaw dyan. Pero nakikita ko na yung reflective. Yan mga katatak, yan yung finish output natin. Nakalimutan kong tapean yung target oh. Ay nako, talaga naman. Natanggal kasi yung tape natin nung after kong maghugas. So yan yung ano natin, yung reflective ng wala pang ilaw. Okay mga katatak, so ito yung ating finished product. Ayan, wala pang flash ah. Wala akong flash na nilagay dyan. Ayan siya. Ganyan yung itsura niya mga katatak pag walang flash. Hindi siya nagre-reflect. Ngayon, lalagyan natin ng flash yung ating camera. Ayan mga katatak, may flash na. Kita nyo ba? Tingnan nyo kung gaano siya nagre-reflect. Tapos makikita natin yung shirt natin. Ayun o, tingnan nyo, meron siyang mga tiny na nagre-reflect kasi nalagyan yata ng mugmug. So ayan siya, sobrang solid mga katatak. Ang ganda ng pagkaka-reflect niya. So ayan o, kitang-kita yung ano ko, yung mali kong target. Yan yung gano'ng nagre-reflect yung target. Ang solid mga katatak.